1, 2, 3, come on! Magandang araw! Ngayon ay tatalakayin natin ang mga pahayag sa paghahambing. Ang pang-uring naglalarawan o nagbibigay katangian sa dalawang tao, bagay, pook o pangyayari ay tinatawag na pang-uring pahambing. Upang lubos nating maunawaan ang mga paghahambing ay gumagamit tayo ng mga pahayag sa paghahambing. Halina't ating alamin ang mga pahayag na ito. May dalawang uri ang mga pang-uring pahambing. Ito ay ang pahambing na magkatulad at di magkatulad. Pahambing na magkatulad kung ang dalawang tao, bagay, pook o pangyayaring pinaghahambing ay magkatulad o magkapareho ng uri o katangian. Naipakikita ito sa pamamagitan ng paggamit ng mga salitang kapwa at pareho na sinusundan ng pang-uring salita. Narito ang mga halimbawa. Sina Arnel at Adrian ay magkapatid na kapwa magalang. Sa pangungusap na ito ay ginamit ang salitang kapwa upang paghambingin ang parehong katangian ng magkapatid na sina Arnel at Adrian at ito ay ang pagiging magalang. Basahin pa natin ang iba pang halimbawa. Parehong mahusay umawit sina Bel at Linda. Ang kanilang ama at ina ay kapwa mabubuting tao. Naipakikita rin ang pahambing na magkatulad sa pamamagitan ng paggamit ng mga panlaping sing, kasing, magsing at magkasing na ikinakabit sa pang-uring salita. Basahin natin ang mga halimbawa. Singganda niya ang kanyang kapatid. Ang mga tanawin dito sa ating bansa ay kasing ganda rin ng mga tanawin sa ibang bansa. Ang mga pahayag na ito ay nagpapakita ng mga paghahambing na magkatulad ang katangian. Narito pa ang mga halimbawa ng pahambing na magkatulad. Magsinghaba lamang ang buhok ni na Alma at Nida. Kahit mas bata si Marlo sa kanyang kuya, ay magkasingkisig sila nito kapag pumoporma. Ngayon ay dumako tayo sa ikalawang uri ng pang-uring pahambing. Pahambing na di magkatulad kung ang dalawang tao, bagay, pook o pangyayaring pinaghahambing ay di magkatulad, di patas o di pareho ng uri o katangian. Ang mga pahambing na di magkatulad ay maaaring palamang o pasahol. Pahambing na palamang kapag may higit na positibong katangian ang inihahambing sa pinaghahambingan. Naipakikita ito sa pamamagitan ng paggamit ng mga pahayag na mas, lalo, higit na, di hamak, lubha, kaysa. Basahin natin ang mga halimbawa. Mas mainam na manatili na lamang sa loob ng bahay ngayon kaysa mamasyal sa mall dahil sa kumakalat na virus. Sa pangungusap na ito, pinaghahambing ang pananatili na lamang sa loob ng bahay ngayon at ang pamamasyal sa mall. Naipakita ang higit na positibong katangian ng pananatili na lamang sa loob ng bahay ngayon sa pamamagitan ng paggamit ng pahayag na mas.
Ikalawang halimbawa, ang pagkain ng mga gulay at prutas ay lalong nakapagpapalakas ng ating resistensya. Sa pangungusap na ito, naipakita ang pagiging positibo ng katangian ng pagkain ng mga gulay at prutas sa pamamagitan ng paggamit ng pahayag na lalo. Basahin pa natin ang iba pang halimbawa. Higit na pinagpapala ang mga batang marunong sumunod sa payo ng magulang kaysa sa mga sumusuway. Ang kanyang ipininta ay di hamak na maganda kaysa mga obra na nasa exhibit. Sa mga pangungusap na ito ay ginamit ang mga pahayag na higit at di hamak upang maipakita ang higit na positibong katangian na mga inihahambing sa pinaghahambingan. Maaaring katuwang din ang salitang kaysa upang higit na maipakita ang paghahambing na palamang. Pahambing na pasahol naman kapag may higit na negatibong katangian ang inihahambing sa pinaghahambingan. Naipakikita ito sa pamamagitan ng paggamit ng mga pahayag na di gasino, di gaano, di totoo, di lubha, di masyado na sinusundan ng pang-uring salita at katuwang ang alinman sa mga salitang gaya, tulad, paris, kaysa. Basahin natin ang sumusunod na mga halimbawa. Di gasinong masipag magbasa ng libro si Wendy tulad ng ate niya. Ang bahay namin ay di gaanong malaki gaya ng inyo. Sa mga pangungusap na ito ay ginamit ang mga pahayag na di gasino at di gaano upang maipakita ang higit na negatibong katangian ng mga inihahambing sa pinaghahambingan. Narito pa ang mga halimbawa ng pahambing na pasahol. Di totoong madamot si Joy paris ng kanyang kaibigan. Ang hangin sa syudad ay di lubhang sariwa gaya sa aming probinsya. Sana'y naging maliwanag sa iyo ang mga pahayag sa paghahambing. Hanggang sa muli nating pag-aaral. Paalam!